Para sa mga may diabetes, mahalaga ang regular na pagmamonitor ng kanilang blood sugar levels sa tulong ng tinatawag na glucometer. Ang blood sugar level kasi nila, kadalas ay lagpas na sa 110 mg per deciliter na siyang dapat na normal na antas nito sa isang tao. Kapag naging masyadong mataas ang kanilang blood sugar, maaari itong mauwi sa iba't ibang mga komplikasyon gaya ng pagkabulag, sakit sa puso at pagpalya ng iba pang mga organ sa katawan. Pero ngayon, mayroon ng makabagong paraan ng pagmamonitor ng blood sugar level. Dito, hindi na kailangan pang tusukin ang daliri para makakuha ng dugo, gaya ng ginagawa sa glucometer. Ang tawag dito, glucose measuring temporary tattoo, para lang itong karaniwang tattoo na nakalapat sa balat. Pero ang glucose measuring temporary tattoo, mayroong tinatawag na electrodes na kapag idinikit sa balat ay maaari raw makadetect ng glucose level ng isang tao. Pagka yung chemical na yon at inilagay sa ilalim ng balat kasama yung tattoo, pwede siyang mag-fluoresce depende sa amount of sugar na dumidikit sa kanya. At yung fluorescence na yon, yung ini-emit na light na yon, pwedeng ma-monitor ng isang device na pinapatong on top of the skin. Hindi gaya ng karaniwang glucometer kung saan kailangan tusukin ng daliri sa tuwing ito'y gagamitin. Painless daw ang glucose measuring tattoo at tumatagal pa ng ilang buwan bago palitan. Yun nga lang, nasa experimental stage pa ito para matiyak na ito'y 100% effective. Ang isa pang makabagong paraan ng pag-monitor ng blood sugar level ay sa pamamagitan ng tinatawag na smart contact lenses. Mukha itong karaniwang contact lens na isinusuot sa mata. Ang kaibahan ay mayroon itong sensor na sumusukat sa blood sugar level ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang luha. Pag nag-iiba yung blood sugar, yung content ng asukal ng tears, nag-iiba yung kulay ng lens. Kaya nalalaman niya kung medyo nag-yellow o nag-red, depende sa kulay. Nalalaman niya kung ang blood sugar niya ay tumataas o bumababa. Gaya ng glucose measuring tattoo, nasa experimental stage pa rin ang smart contact lenses. Ang isa pang pinagdaraanan ng mga may diabetes ay ang pagtuturok ng insulin, lalo na kung sila mismo ang gagawa nito sa kanilang sarili. Kailangan ng mga diabetiko ang insulin injection dahil hindi nagproproduce ng sapat na insulin ang kanilang katawan na siyang kumukontrol naman sa pagtaas ng blood sugar ng isang tao. Pero ngayon, may makabagong paraan na rin na painless pa dahil ang insulin hindi na kailangan pang iturok. Ito'y sa pamamagitan ng tinatawag na insulin inhaler. Kagaya lang ito ng karaniwang inhaler, pero imbis na gamot para sa hika, insulin powder ang ibinibuga nito na siyang dumidiretso sa baga. Ang insulin daw kasi, hindi po pwedeng inumin o lunukin gaya ng karaniwang gamot. Ang problema sa insulin, pagka in-ingest, pagka pinasok sa daanan ng pagkain, sinama sa pagkain, nilunok, nasisira siya sa intestinal enzymes. Nasisira siya kasi protein siya, kaya hindi siya na-absorb as insulin. Ang mismong inhaler, nagkakahalaga ng 8 hanggang 10,000 piso. Bukod pa rito ang halaga ng insulin powder na kailangan pang i-order dahil hindi pa ito nabibili sa karaniwang butika. Bagamat may kamahalan, epektibo naman daw ito at laking ginhawa ang hatid sa mga nangangailangan ng insulin. Sa mas malalang kaso ng diabetes, kung saan kailangan ng mayat-mayang pagturok ng insulin, makatutulong ang pagpapakabit ng tinatawag na insulin pump. Ang aparatong ito, maliit pa sa karaniwang cellphone na pwedeng ibulsa o isukbit. Yung insulin pump, may lamang insulin yon at yung pump na yon ay may catheter na nakabaon sa ilalim ng subcutaneous area, sa ilalim ng balat. Yon ay nagdi-deliver ng insulin 24 hours na day, mababang dose lang. Ang mas makabagong klase ng insulin pump may blood sugar monitor na rin. Kaya kaya nitong i-adjust ng kusa ang dami ng ibinobomba nitong insulin, depende sa pangangailangan ng pasyente. Kapag nakabili na ng mismong pump na nagkakahalaga ng 250,000 pesos, kailangan na lang na regular itong i-refill ng insulin. Bagamat malaking ginhawa sa mga may diabetes ang mga makabagong aparato na ito, kailangan pa rin munang kumonsulta sa eksperto. Sila kasi ang magsasabi kung ito ba'y angkop sa inyo. Oo nga't panghabang buhay ang sakit na diabetes. Pero sa tulong ng healthy lifestyle, regular na pagpapakonsulta sa doktor at sa mga makabagong teknolohiya, ang karamdamang ito kayang-kaya nating kontrolin.